Alright, good afternoon everyone. At syempre po, we're back to this program that we have under GRV TV. Notice though that medyo iba ang setup namin ngayon. And although kahit bago ang setup namin, ito ay sanayin nyo na ang setup na to dahil ganito ho ang paraan para lagi nating makaniig at marinig ang walang iba kundi ang ating congressman, ang congressman nyo, ang congressman ko, kung saan lahat tayo ay may utang na loob sa RA 9994, mga kaibigan, Congressman Godofredo D. Arquisa. Palakpak. Good afternoon, Kong. Ay, good afternoon sa inyo lahat. Lalong-lalo na hindi ko makakalimutan ang mga senior citizen. Dahil kasi yan ang aking favorite at gusto ko silang matulungan dahil kasi yung hindi marunong lumingan sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya nire-respect natin ang mga senior citizen. At totoo naman, Kong, na dahil sabi mo nga kung hindi tayo na tumingin sa ating pinanggalingan. So, just like also your other saying, Kong, is what you sow, you reap. Kung ikaw ay nagtanim ng buti at kagaya mo nga, Kong, hindi nga ba mabuti yung naibigay mo sa ating mga seniors through RA 9994 na ngayon nga po kaya namin kayo binabalikan, Kong, ay para may paalala natin sa mga senior citizens kung ano yung mga benefits na meron silang entitlement. Actually, no, yung aking nagawa ay lahat ay nasiyahan. Mayaman, mahirap, gumagamit ng discount. Dahil kasi napakalaking discount yan, 20% discount, at saka VAT exemption. At saka natutuwa din ako, meron silang priority lane. Sa bawat government and business establishment, sila inuuna. Kanya lang, siyempre gusto ko din makatulong sa ating pamahalaan, kaya gumawa ako ng libro. Itong libro na ito ay ang talagang movement nito ay what you sow, you reap. Backyard livelihood kit, 4 na volume ito. Ngayon, pag-isip-isip ko dahil marami nang gustong tumulong sa ating pamahalaan. Marami nang gusto tumulong. Kaya ngayon ay nakaisip ako ng panibagong slogan na siguro ito ang tamang-tamang slogan. Dahil kasi kailangan tulungan natin lahat ang ating pamahalaan eh. Pagka hindi lahat ay tumulong, ay hindi magiging successful. Kanya nga ang aking naisip ay sa ikauunlad ng bayan, magtanim ang kailangan. Yung pong pagtatanim na yon ay literal po yon. Pero magagamit din po natin yun sa ibang paraan. Ang ibig sabihin, pagka nagtanim ka ng mabuti, mabuti aanihin mo. Pero ito, literal to, magtanim ka para makatulong sa ating pamahalaan. Yan lang ang tanging pag-asa eh. Lahat ng bahay, lalo na sa mga probinsya, ang lalaki ng lote, ang lalaki ng kanilang lugar, na nakatiwangwang. Sayang lang, binigay sa atin ng Panginoon ang mayamang lupain na kahit na itanim mo, tumutubo. Yun ang sa aming bahay, nagtataka ko, biglang may tumubo ng guyabano nasa likod, sa tagiliran ng aming bahay. Ang laki na yung puno. At biglang may sumulpot ng tiyesa. Itong tiyesa, hindi ko tinanim to. Bigla na lang sumulpot. Ang lakas mamunga. Kaya ito, mabuti din sa ating katawan to. Kaya nga, isa sa pangako ng ating Panginoon yan, sa lahi ni David Bayona, dadaling ko kayo doon sa lupain na maganda, na napakikinabangan ng inyong mga apo-apuhan. Kanya nga, sa ikauunlad ng bayan,
magtanim ng gulay, magtanim ng puno, magtanim mag-alaga ng mga hogs, chicken, isda, kambing, lahat ng maliliit na makakain hayop, at saka yung aqua, yung mag-alaga ng isda sa mga tabing dagat. Baka may itatanong pa kayo. I'm sure. May tanong ka pa ba kay Kong? Di ba? Ay Kong, teka Kong, marami bang bunga yung tiyesa mo? Baka pwede makahingi. Nalaglag na, naubos na yung Wala na bunga. Oo, Sayang, paborito ko pa naman yan. Talaga? Yes. Pero medyo ang iba ayaw nila kasi masyadong nakakaumay. Pero ako paborito ko yan. Hindi, kailangan. Kasi maganda sa digestive system yan. At saka isa pa, yung aking atis. Yun. Daming Wow. bunga. So anong bunga ngayon na meron na pwedeng hingin? Atis. Oo. Higi tayo na Ang atis. daming bunga. Yung aking avocado, biro mo sa liit ng aking bakuran, ang dami-daming tanim. Merong atis, merong avocado, merong lychees, merong papaya, may sampalok, merong mangga, at saka doon sa tagiliran, meron ng guyabano at merong tsesa. Kanya nga, kung lahat ng tao, yan hindi na inaalagaan yan, ha? Basta tumutubo na lang. Grabe no? Oo, kanya nga, lalo na kung magsisikap tayo, may makuha tayong buto, iitsa lang natin sa kahit saan lugar sa ating bakuran. Kanya nga kailangan magtanim ang kailangan sa ikauunlad ng ating bayan. Dahil kasi sinasabi nila marami daw walang trabaho, 2 million mahigit ang walang trabaho. Kung mag-uwian na lang sila sa kanilang probinsya, magtanim sila. At pagka umani yun, pera yun. Kanya sa ibang bansa, yung mga farmers, malalakas pa kumita kaysa empleyado. Dahil kasi pagka empleyado ka, limited ang iyong income. Kahit na magpakasipag ka, kung magkano rate mo, yun lang. Pero sa probinsya, pag nagtanim ka, nagbungkal ka ng lupa, saan ka maghagis ng mga buto ng kahit ano, mga gulay, marami kang maaani. Kaya nga, pagka nagsikap ka sa probinsya, mas malaki ang kikitain mo kaysa namamasukan ka dito sa Kamaynilaan o sa mga syudad. I-announce pala natin kung nasa ating mga televiewers, di ba? Madam Sure na in the future, dito ng ating studio sa GRB for Senior Citizen and Other Concerns, magla-live streaming po tayo mga kaibigan, no? So, you can ask your questions on air. Sasagutin ni Kong at saka si Madam Sure. Kung ano yung concern sa senior citizen, merong restaurant na hindi nagbigay ng discount o inabuso kayo ng anak nyo, whatever, na mga concern related sa mga ating mga oldies, pwede na kayo mag-live live questioning or live inquiries. Hindi sa sinasabi ko, ay ako ang National President ng Coalition of Associations of Senior Citizens Elderly in the Philippines Incorporated. Ako ang National President. Actually, ako ang unang-unang nag-represent sa Congress ng Senior Citizens Party List. Nakadalawang term ako, kanya lang yung pangatlong term ko ay nagka-problema. Kanya hanggang ngayon, problema pa namin na hindi ko dapat itapil yun. Basta ako ang kauna-unahan na nagrepresenta sa Congress. At saka isa pa, kayang-kaya kong i-represent ang aking sektor para sa mga karapatan ng senior citizen. Dahil kasi hindi sa ako'y nagmamalaki ay marami kong batas na dapat na naipasa.
unang-una, yung batas na magkaroon ng sangguniang nakakatanda. Bakit merong sangguniang kabataan? Bakit walang sangguniang nakakatanda? Ang tagal-tagal na nitong sangguniang kabataan, walang naglalabi, walang tumutulong sa akin para magkaroon ng sangguniang nakakatanda. Ito, nasisiguro ko sa inyo, na pagka ang matanda na, ay ang iniisip na lang nila yung kanilang honor. Hindi na sila madaling maaya sa mga hindi tamang gawain. Ang ibig sabihin, lahat na ng problema alam na nila solusyon. Yung problema sa anak, alam nila solusyon. Problema sa bahay, problema sa lahat. May nagtanong pa sa akin, kung matagal na akong biyuda, gusto ko pang mag-asawa, ayaw ng mga anak ko. Sabi ko, hindi dapat yun. Biyudo ka na pala, biyuda ka na. Kinakikialaman ka pa ng asawa mo. Yan ay isang batas na dapat na maisabatas. Yung magkaroon ng elder abuse. This elder abuse has 4 categories. Number 1, psychological and emotional abuse. Yung mga anak, pag malaki na, hindi mo na mautusan, hindi mo na mapagbawalan, kanya-kanya na sila ng gawain. Kanya nga, kailangan magkaroon dito ng batas na kahit matanda ka na, kailangan pwede mo pang pagsabihan ang mga anak mo. Pag hindi sumunod, pwede mong ireklamo sa barangay. Kanya yan, importante yan. Pagka yan ay naisabatas na, kukuha tayo ng magandang mga tuntunin para maisakotokol yan. Yung bang tinatawag yung paggawa ng batas, kuminsan nagkakaroon pa ng public hearing para yung mga concern na apektado ng batas na ito ay makapagbigay ng comment. Pangalawa, yung right abuse, yung ang tinatawag na pinakikialaman ng mga anak ang karapatan ng mga magulang. Kung minsan, maraming nagrereklamo sa akin. Kung gusto ko pang magkaroon ng asawa, 10 taon na akong biyudo. Ayaw ng mga anak ko. Ako, bakit intindihin mo sila? Hindi, wala namang batas na nagbabawal sa kanilang pagpakialaman ng anak eh. Kanya ito, right abuse. Ang pangatlo, yung financial abuse. Yan, kamukha ko. Nagpakahirap ako. Yung araw, ginagawa ko ng gabi. Nakaipon ako ng konti. Baka pagdating ng araw, pag-awayan ko ng aking mga anak. Kanya nga, walang batas na nagsasabi na ang magulang pa din ang may karapatan sa kanilang mga anak. Ang panghuli, neglect and abandonment. Ito, madalas na ito. Pinag-aral mo mga anak mo, nagkautang-utang ka, nagkaroon ka ng mga binentang property para makatapos sila. Pag sila yung malaki na, nag-asawa, wala na, hindi ka na pinapansin. Dapat magkaroon ka, yung karapatan ng mga matatanda ay hanggang sila ay may hininga. Dapat nasa kanila yung mga karapatan na uukol sa ama't saka sa ina. Actually, ang liwa-liwanag sa Bible, pinangaralan yung bata, ang mga anak, sundin nyo ang inyong mga ama't ina. Sinasabi, sundin nyo. At yan ay may pangako, buhay na walang gaganda at
maginhawa ng iyong buhay. Kaya nga, yan ang mga priority kong batas. Pangatlo ay yung magkaroon ng social responsibility. Yan namang ating komunidad. Nahalo na itong aking Topic. yung topic ko sa senior at saka dito sa aking yung what you sow you reap. Dahil kasi kailangan turuan natin ang ating mga anak, ang ating mga tao, ang ating constituent na magsikap na mabuhay mag-isa. Kaya hindi ako sang-ayon sa nakikita ko sa ating pamahalaan. Yung food, may Terminal. tinatawag silang FTI. food support Ah, na bibigay sa mga maralitang mga Pilipino. Tama yan. Pero ang mangyayari naman dyan, lahat ng mga maralitang tao, yan na lang ang aasahan. Yan na lang. Kailangan bigyan mo sila ng panghuli ng isda o binhi, pagtatanim ng mga kung ano at sila na ang bahala sa kanilang buhay. Hindi yung bibigyan mo sila ng isda na iniisip ko nga pagka may calamity, nakikita ko, magbibigay isang kahong tulong ang ating pamahalaan. Pero ilang araw lang yan. Dalawang araw, tatlong araw, hindi inaabot ng 1 linggo yan. Ubus na. Paano yung susunod na linggo? Kung magbigay, minsan lang. Kanya nga, kung ang bibigay natin sa kanila ay seeds, yung buto, yung tulungan natin silang mag-alaga ng manok, ng baboy, tulungan natin silang magtanim ng puno, ay yung mga ibang bansa nakikita ko, pinakikita sa iyo. Yung mga tanim nila, nakaplano talaga. Sa Amerika, nag-apple picking kami. apple picking. Apple picking. Kami. Ay, ang ganda ng tanim ng puno. Talagang meron talagang sistema. Bakit hindi natin magawa yan? Masyado na tayong behind. Yun lang ating lugar sa Baguio na nakita ko may mga bunga na yung mga upas, yung mga sangkis na galing sa tanim dun sa tinatawag na sakada. Sakada o sakada nga yata, hindi sakada. Sagada. Sagada ba yun? Yung Yung sa Baguio. Sa Oo. mountain. mountain, sagada yan. Bakit hindi i-develop ng ating kailangan siguro, kailangan magkaroon tayo ng batas Kanya yan, hindi ko naman naipapagmalaki ang sarili ko. Naisip ko talaga nung ako'y nagpa-practice ng aking accountancy, na iba na naman tayo ng topic, ay tinuturuan ko ang aking kliyente sa accountancy dahil ako ay tax lawyer ako na makatipid. Tax avoidance ay hindi bawal. Yung tax evasion, yun ang bawal. Nung ako'y maging congressman, ang naisip ko naman kung paano matutulungan ang ating pamahalaan na makakolekta ng taxes. Kanya lang hindi tayo pinapansin may sarili silang programa Pero yung programa nila inaabot ng siyam-siyam dahil kasi nung aking ibinigay ang aking programa sa tax collection ay 2017 pa. Sinagot ito ng ating pamahalaan na they are going to implement e-invoice, electronic invoice. Ilang taon na? 6 na taon na. Wala pa akong nakikita. Ilang taon pa iintayin natin sa e-invoice niyan.
Naniniwala ako maganda yan. O, maganda lahat ang plano ng ating pamahalaan. Maganda lahat. Kanya lang, yung implementation ang hindi maganda. Kanya nga, naiba ko ng napunta tayo sa taxes. Meron pa akong isang concern. Kung may concern mo na ako, no, i-announce natin sa ating mga viewers na kasi ito parang practice. Oo. Ang parang nagtatanong ako lang muna at saka si Madam Sure para Oo. ma-orient yung mga viewers natin in the future Mhm. na magiging format ng online natin na tanungan is tatawag sila sa telepono natin, may sasagot na parang secretary Oo. para isa lang kasi baka mamaya may iba dyan na kung ano-anong tinatanong lang, parang sasalain natin. Screen. Saka natin ibato sa iyo Oo. Yeah. yung tanong ba sa tanong ni Mr. Tampulano na ganito Oo. para naka-filter lahat kasi Oo. baka may mga bastos magtanong o ano Oo. hindi maganda so hindi siya yung diretso sa iyo. Oo. Dadaan sa secretary Oo. at ibabato po sa inyo yung mga right questions na related doon naman sa ano. Ngayon, kami muna magpa-practice kami ni Madam Sure, doon meron na lang tayo 5 minutes. Halimbawa, yung tanong ko kong, no? Oo. Yung isang kaibigan kong bishop sa New York, ang sabi niya, ang kanyang daw food allowance sa Amerika is umabot ng more than $300. Hmm. Okay? Kaya ba natin yun dito kung sakali? Mas kukunti ang tao dito sa Pilipinas, di ba? Actually, sa Amerika, monthly yan. Kaya nga, monthly nga daw po. Ba't hindi magagawa dito yan? Monthly. Pati ang kanilang mga gamot, bibigay lang yung card, titingnan ko anong gamot ang available sa kanila, ibinibigay. Paano? Lahat ng, almost lahat. ng- Libre, no? Libre mga gamot. Libre. Hospital, oh. Lahat ng, almost lahat ng tao sa Amerika ay sakop sa insurance. Meron silang insurance na sa kanilang pagtanda. Actually, yung mother ko, pati yung pati caregiver, libre. Gobyerno nagbabayad. Ganun sa Amerika eh. Paano? Mabuti, maganda ang kanilang tax system. Sa Amerika, makasagasa ka, kahit mamatay. Pwedeng hindi ka makulong. Pero huwag kang magbayad ng tax, makukulong ka. Mas mahigpit sila sa tax. Kailangan magbayad tayo lahat ng tax. Oh. Madam Sure, baka may katanungan ka kay Kong para practice na tayo for our viewers in the future pag meron sa sarili Yes. studio. Ano itatanong mo na related sa pagtatanim, yung kanyang topic o ano ba? Yes. Well, first of all, susuguran ko lang yung sinabi mo about this being our trial broadcast for now. Pero masanay ho kayo na dito na at tama ka dahil kailangan ng battery of secretaries na sasagot pag nag-on live na tayo sa programa ni Kong. Baka kung ano itatanong nila, no? So, yes. So, Congressman, maybe we would like to hear from you exactly kung saan po to para ating pong imbitahin ang mga kasamahan nating senior citizen. At saka meron tayong mga forthcoming projects na maaring dito rin sa tanggapang ito. Kaya kayo na ang maganyaya sa kanila, Kong, at sabihin niyo pa what's in store for all the senior citizens sa panahon ngayon. Actually, ang ating headquarters nito ay meron tayong multipurpose na ating magagamit na studio. Kanya nga, pagka naayos na namin yung aming multipurpose studio sa taas nitong building, ay malaking lugar yun na ating magagawang broadcasting network. Kanya nga yan, marami akong topic na dapat nating maiano sa tao dahil kasi ang naisip ko talaga, think of what you can do for the government and not the government can do for you. Lahat ng Pilipino, yan ang itinuro eh. Humingi, kumita, magkaroon ng pera. Hindi, bihirang Pilipino ang nag-isip ng kung paano natin matutulungan ang ating pamahalaan. Kanya nga, maabuti na lang, nandito ang ating cameraman at ang ating mga staff na pagdating ng oras, yun ang gusto ko, yung magkaroon tayo ng live
na kung ano man ang tanong nila, marami tayong topic. Kahit nasa immigration, hindi, kanya lang ako, ang na-specialize ko ay I am a tax lawyer. Pero alam ko din lahat ng batas. Oo, kanya yan, mas concern ako sa tax problem at saka sa pagtatanim dahil kasi naging advocacy ko yun na turuan ang lahat ng Pilipino na magkaroon ng sariling sikap. Ako, mahirap lang kami, nagtrabaho ako, gumagastos akong sarili. Actually, nung mag-asawa ko, 19 years old lang ako, 7 taon ako natigil. Nung marunong na magtrabaho asawa ko, nag-aral ako 10 taon. CPA lawyer. Tapos kumuha pa. Kanya lang, nasa sarili mong sikap ang iyong kinabukasan. Kanya nga, inaaya ko mga kabataan, huwag kayong mag-aksaya sa tulog, huwag kayong mag-aksaya sa cellphone. Pilitin niyong mag-isip sa ikauunlad ng inyong mga sarili. Yan ang aking advocacy na hindi ko maipaano sa inyo. 8 kaming magkakapatid. Lahat tapos ng college. Wow. At saka hindi lang basta college. May doktor, yung engineer ko, 6th place, yung aking social worker, 6th place sa board. Meron akong 2 UP scholar. Dahil lahat yan, utang natin sa ating Panginoon. Na siyang nag-guide sa atin, gina-guide niya tayo kung saan tayo pakikinabangan ng tao. Dahil kasi kung wala kang pakinabang, hindi ka natutulungan ng Diyos. Kaya yun ang nasa isip ko, gina-guide tayo ng Diyos kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa-tao. Yan ang importante sa lahat. Yung iyong relasyon sa ating Panginoon. At sige po, maraming salamat po. Marami na akong nasabi. Sa susunod, huwag naman masyadong marami. Pero kaya naman natin kahit anong At topic. tuloy-tuloy na yan po. Tuloy-tuloy na po dito sa ating channel na para po sa mga senior citizen. Actually, meron pa akong isang concern na makakatulong naman sa ating tourism. Ang malaki din ang ating kinikita sa ating tourism. Meron akong feasibility study na makakatulong sa ating tourism at no cost to the government. Wow, Yung galing. aking mga tinutulong, no cost to the government. Dahil kasi marami naman diyang foundation, marami diyang mga philanthropies na pwedeng tumulong basta sa kabutihan ng ating mamamayan. Kanya maraming salamat sa inyo, mga ating tagapakinig. Sa susunod ho, ay siguro pipiliin natin isang channel, isang topic, tapos sa susunod, iba naman topic, susunod, iba naman topic. Pero hindi ko nakakalimutan ang mga senior citizen. Okay, salamat Congressman Artisa para sa GRB TV broadcasting system po. No, lagi kayong nakasubaybay sa aming channel, YouTube channel na GRB TV Broadcasting System. Maraming salamat, former Congressman Fred Artisa. Salamat, sir. Maraming Salamat, salamat din sa inyo lahat. Maraming salamat sa GRTV at saka sa inyo lahat.